Ibigin mo ang Pilipinas. Paano mo ibigin ang Pilipinas? 'Di ba? Yung ang bagong graduate sa eskwelahan, hindi niya nga matanggap-tanggap eh. Bagong graduate, mag-a-apply ng trabaho, hihingan ng experience. Paano mo ibigin ang Pilipinas? Ibigin mo ang Pilipinas. Yun yung katagang sinasabi ng mga sikat, no? Ibigin mo ang Pilipinas. Totoo naman. Pagka ikaw ay Pilipino, ibigin mo ang Pilipinas dahil ikaw ay Pinoy, ikaw ay Pilipino. Pero paano nga ba ibigin ang Pilipinas kung yung sitwasyon o yung pag-uusapan natin o yung strategy na ginagawa ng ating Pilipinas, ng ating gobyerno? Paano mo iibigin ang Pilipinas kung mag-a-apply ka ng trabaho ay hihingian ka ng experience? Ito, ganito. Siguro naranasan nyo to dati or na-encounter nyo ito dati nung kayo ay nagsisimula pala mag-apply sa trabaho. Mag-apply ka, fresh graduate. Okay, kagagaling mo lang sa school, nag-graduate ka, mag-apply ka, pagkatapos hihingihan ka ng experience. First graduate nga eh. Gigil mo ako eh. Gigil nyo ako eh. Diba? Ginigigil nyo ako eh. Hihinga nyo na experience. Alam niyo naman mga fresh graduate nga sa eskwelahan, di ba? Oh. May mga gumagawa pa ba hanggang ngayon, mga boss? Yang katulad ng naririnig nyo sa video ko, sa mga sinasabi ko. Ito pa. Kukuha ka ng ID. Ito. Magpaparehistro ka sa Comelec. Hihingian ka ng ID. Government ID. Wala ka nga ID eh. Di ba? Gigil nyo ako eh. Ginigigil nyo ako eh. Di ba? Bulok ang sistema nyo eh. Yung anak ko, magpaparehistro, hihingian ng ID. Wala nga ID eh. Alam nyo, yung estudyante walang ID eh. Gigigil nyo ako eh. Bulok ng sistema nyo, ano? Di ba? Kukuha ka ng NBI, kukuha ka ng police clearance, hihingian ka ng mga valid ID, government ID. Yan ba yung ibigin mo yung Pilipinas? Kalukuhan nyo. Ba? Sino nakarelate nito? Kaya ka nga nag-apply kasi nga wala kang trabaho. Wala kang experience. Madalas na hinihingi sa'yo yung experience eh. Minsan pa, pinakamataas na hihingi sa'yo yung experience dyan, bachelor graduate. Lupit. Only in the Philippines lang talaga mga bossing. Di ba? So, ano ba nangyayari sa ating bansa, mga boss? Dapat, ang bansa natin, habang pataas ng pataas yung ating taon, 2025 na, this coming sa sunod na taon eh, dapat nag-i-improve. Wala, bulok ng bulok ang sistema eh. Di ba? Anong masasabi niyo mga bossing? Hanggang ngayon pa ba ay nakaka-relate pa rin ba ho kayo ng mga ganyang sistema? Kasi dito sa amin sa lugar, yun sa akin sa observation ko lang. Yung isang bata, mag-a-apply ng trabaho. Okay, siyempre, bata yan. Kakatungtong lang ng 18 anyos, mag-a-apply. Pagkatapos, hihingian siya ngayon ng working experience. Akalain nyo yun? Kaya nga nag-a-apply kasi nga walang trabaho. Working experience kaagad ang hihingiin nyo. Ginigigil nyo ako. Di ba? Nasaan ang hustisya nyo mga boss? Asan? Ito kasi ang madalas dito ngayon sa atin, sa gobyerno natin. Palakasan eh. Palakasan dito mga boss. Pag wala kang backup, wala kang backer, wala kang kapit sa munisipyo, wala, chapuera ka dyan. Pero yung iba dyan, wala namang aral, hindi naman nakapag-aral, pero ang lalakas ng kapit dyan sa munisipyo, pasok agad, basta recommendation, may backup. O, ganun ang sistema ng Pilipinas. Kaya nga bulok eh, paano mo ibigin ang Pilipinas? Di ba? Yung ang bagong graduate sa eskwelahan, hindi niya nga matanggap-tanggap eh. Bagong graduate, mag-a-apply ng trabaho, hihingian ng experience. Paano mo ibigin ang Pilipinas? Oh, di ba? Kukuha ng ID. Kukuha ng NBI, kukuha ng police clearance, hihingihan ka ng sandimakmak na ID. Kakagraduate lang ng bata eh, di ba? Ba't hihingihan mo ng ID sandimakmak?
Kaya ka nga kumuha ng ID para mayroon kang ipipresent kapag ikaw ay nag-apply ng trabaho. Ay nako, kayo na humusga mga boss, paano nyo ibigin ang Pilipinas?